Okay, ito pong muli ang inyong firearms instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang comment ni Nueva Prepare. Si Nueva Prepare po ay hindi baser. Maganda po yung kanyang comment. Ito ay tungkol doon sa mga bala at dami na pwedeng pagaluin. Ang sabi niya, kasi may video tayo na hindi pwedeng pagaluin, hindi ko pinaghahalo. Okay, ang sabi niya, ginagamit namin ang dummy bullet, kahalo ang live sa tactical training, tawag namin malfunction drills. Ano yung mga malfunction drills? Tip up malfunction, double feed malfunction, stop pipe malfunction, click. Ito yung random na inihalo mo yung snap cap. Okay, tama yan. At ipapaliwanag natin kung anong pagkakaiba niyan. Yung mga tactical training drill na yan dun sa ating practice shooting. Okay, so may pagkakaiba yan. Pero tama ito yung kanya na ito, hindi ko ito. Ito ay tama at ito ay ginagawa ko rin. Okay, bago natin yan na reaksyonan, ay gusto ko lang kayo pasalamatan dun sa mga pag-share at pagla-like ng mga videos natin at sa mga ganda ninyong comment na kung saan dyan din tayo kumukuha ng ating mga topic o content. At maraming salamat, lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakadagdag yan sa ating revenues na kung saan yung mga pera na ating nakukuha sa YouTube ay inilalaan naman natin sa charity. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent, na mga nag-aaral na binibigyan natin ng mga allowance na pambaon nila. Okay, so maraming salamat sa inyo at lalo tigit maraming salamat din dito sa nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Wala kaming ibinibintang baril. Yan po ay anak ko na aking tresorera. At yung mga pinadala ninyo dyan ay nakatulong din sa mga pambaon ng mga bata. Sana may mga magbigay uli. Okay. So yan. At maraming salamat lalo tigit kay Noli Peace America ng Virginia, USA sa pagpapadala naman sa ating mga premier videos. Malaki ang naitulong mo sa ating mga school supplies na binili natin nung nakaraang enrollment at yung binili rin natin ng reading glasses na isang bata. At maraming salamat sa iyo, gayon din kay Jubil Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, ang Panginoon na lang ang bahalang gumanti. Bigyan kayo ng mga marami pang pagpapala at pagpalaya ng buo ninyong pamilya. Okay, yan. Punta na tayo dito sa ating topic. Yung nabanggit na tactical training, ang tawag doon ay malfunction drill. Tinuturo yan. Pero yan ay ginagawa sa harap ng instructor. Harap ng instructor. Ginagawa ko rin yan. Kasi nga, ihahalo mo yung dummy bullet doon sa mga live bullet para malaman, halimbawa, ito, nag-load ka. Nag-load ka, pumuputok ka. Pumuputok. Ngayon, hindi pumutok. Pak! Anong gagawin mo? Pagka ang ginagawa po diyan, ang turo ko, ito turo ko to, hindi ko alam ang turo ninyo. Pag hindi pumutok, merong mga primer na hard na hindi pumuputok sa unang kalabit. Ang ginagawa diyan, kung ang iyong baril ay double action, isang kalabit pa. Pag hindi pa rin pumutok ay ibuslo mo na. Ibuslo mo na. Okay? Ibuslo mo na, itapon mo na 'yon. Itapon mo na 'yon para dire-diretso ang putok mo. Ngayon, kung mga single action naman, mga 1911, pagka putok, pak, hindi pumutok. Hammer up, putok uli, pak. Pag hindi pumutok, ibuslo mo na, itapon mo na 'yon, tsak. O 'yun ang mga isang ano doon, isang purpose noon. Okay, iba naman yung mga double feed, hindi na natin anuhin yan. Yung mga double feed na yan, ibang topic na yan. Iba naman stove pipe, iba yung tip up malfunction. Okay, so yan ang mga kaya nilalagyan ng mga dummy bullet. Tama po yan, pero yan ay itinuturo ko, kaharap ako sa aking mga estudyante kung anong gagawin mo. Gagawin mo. Isa pa, ginagawa ko rin yan.
pagka yung aking tinuturuan na mga walk-in na mga shooters ay makulit, na pagka pumuputok ay nagji-jerking. Karamihan sa mga baguhan kasi, pag pumuputok, wala na itong bala, pagka pumuputok, ay gumaganon. So, pipintasan nila yung baril mo. Ang sabi niya, sino hada? Sabi niya, yun ang mga expression ng mga Arabo. Sino hada? Your gun is no good. O, sabi niya. Pero ang totoo, kahit hindi siya tumatama, nagji-jerking siya kasi nag-anticipate siya. So, ang gagawin ko dyan, kukunin ko yung baril niya. Tatanggalan ko ng bala, hahaluan ko na. Sabi ko, nagji-jerking ka, hindi man maniniwala sa iyo ang mga Arabo pagka hindi nila nakikita. Hindi na makisa napapansin nag-ano dyan. So, ang gagawin ko dyan, kukunin ko yung, tatanggalan ko ng bala. Can I check your bullet? Sabi ko, tapos hahaluan ko yun ng isang dami bullet. O ng isang snap cap. Hindi, lalagay ko doon. Hindi niya alam kung pang ilan yung bala doon. Ngayon, gagawin ko, ihanda ko yung aking camera. Tututukan ko ng camera yan. So, pagkadating niya doon sa dami bullet, makikita mo, gumaganon siya. Tapos papakita ko siya, see, what you do, what you did. Papakita ko sa kanya. Sabi ko, nagji-jerking ka kasi, in-anticipate mo yung putok. Do not anticipate the putok. Let the gun fire. Do not ang tawag dito, do not surprise the gun. Let the gun surprise you. Sinusurpresa mo yung baril inuunahan mo Let the gun surprise you. Kasi nga, yung iba takot sa recoil, ginaganon. So yan talaga ay ginagawa ng mga instructor. So yan yung tinatawag ni tama sa Nueva Prepare. Tama yan. At maraming salamat sa iyo na open mo yan, na yan talaga ay ginagawa ng mga instructor. Pero yung ating nakaraang video, yan ay sa practice. Pagdating sa practice, hindi ko na ina-advise yan. Hindi ko na ina-advise yan na maghalo-halo pa kayo. Yan naman ang stand ko dyan. At kung ginagawa rin naman ninyo yan, ay sa inyong mga practice, ay wala namang masama sa akin. Hindi ko naman sinasabing masama yan. Ang inaano ko nga lang talaga dyan ay safety. Baka tayo magkamali. So yun lang sa akin dyan. Pero sa training, iba po yung training kaysa doon sa practice. Okay? Iba yung practice. Kasi yung training, iba yun, kaharap ang instructor doon, alam nun, minsan nga, pagka hindi pumutok, sisigaw ako, squib. Pag sigaw ko ng squib, alam na ang gagawin alam na niya ang gagawin. Open, i-open slide, tapos, release magazine, open slide, kuha agad yung kanyang pen. May mga lapis yan, may mga pen. Gaganunin ka kaagad yan. Kung gaganunin yan. Para malaman nila na squib. Tapos, pagka ganon nila, na yan, hands up na yan. Kasi, yung baril mo ay pang na yan na yan, equipment malfunction ang kakainat na yan. Malfunction na. Okay, so ganun ako magpa-training. So ginagawa talaga ng mga ng mga shooter. Sasanayin ka kung ano ang gagawin mo pag nag-squib. Pag nag-squib, stop ang putok niyan. Check ang barrel niyan, check. Pero pag nag-check yan, pinare-release ko ang magazine at angat mari, open ang chamber, open ang slide. Safe kasi igaganon mo yan Okay. Para ma-safe. So ganun talaga ang mga pa-training. Marami pong pa-training. Actually, shout out sa aming Chief Firearms Instructor Eric Ragma. Napakaganda yung comment niya sa akin Wala na akong masabi. Kasi yan, kami ay kumukontrata dito ng mga pa-training ng mga pulis, ng mga hanggang sa mga National Guard, nagpapatraining kami dito. Kinukontrata namin yan nung panahon ng aming Chief Firearms Instructor Eric Ragma. Kami ang magka-team niyan sa pagpapatraining. So malaki ang natutunan ko diyan kay best friend ko.
Okay, shout out kay Eric. Marami talaga akong natutunan sa iyo sa magpa-training. Dahil ako, doon ako nakikipagkaibigan sa doon sa may alam, hindi doon sa nag-aalam-alaman lang. Oh. Hindi ba mo akong pag napansin ko, nagdudunong-dunungan ka lang, hindi ako makikipagkaibigan sa iyo. Ang kalimitan ng mga nagdudunong-dunungan lang, mga inggitero yan eh. Pero yung may alam, napaka-humble ng mga may alam, tandaan ninyo. Yung mga taong may alam, pero yung mga nagdudunong-dunungan lang, ipipilit yung mali. Gagawin tama yung mali. Ay doon ako medyo allergy ako sa mga taong ganoon. Kaya yung mga nagko-comment na hindi nagbabasa ng batas at hindi nanonood ng videos, magko-comment, ipipilit yung kanila kahit mali na. Binasahan mo na ng batas, ipipilit pa rin yung kanila, ay mali naman. Doon ako medyo na-allergy sa mga ganun. Pero okay lang sa akin, kasi nga, welcome naman. Kaya sinabi ko sa inyo, welcome lahat ang mga comment dito. Pag maganda ang inyong comment, sasang-ayunan ko yan. Kamukha ni Nueva Prepare. Sasang-ayunan ko yan mga ganyang comment. Tama yan eh. Ngayon, i-distinguish ko lamang yung aking isang itinuro. May pagkakaiba ng konti. Iba kasi nagkulang ako sa paliwanag. Na ito ay iba yung practice shooting kaysa doon sa tactical training. Iba yun. So, magkakaiba. Yan ang pagkakaiba. Pero, nagkulang na ako sa paliwanag at ako nagpapasalamat sa iyo, hindi ba prepare na open up mo yan. O, isa ka ring marunong. O, di ba? Pero pagka yung alam kong mali, ipipilit yung technical violation. Wala naman technical violation dun sa batas. Ipipilit niyang may technical violation. Paulit-ulit na natin basahin. Wala naman. Ipipilit niya na walang pagkakulong. Yung lisensyadong baril na nahuli sa outside residence, walang LTAP, ipipilit niya hindi makukulong. Linaw-linaw na. Ipipilit pa rin niya na may technical violation. Wala namang mabasang technical violation. Yung mahirap kausap. Talagang ipipilit yung mali. So, doon ako pero itong mga ganitong comment ay pinasasalamatan ko. Hindi ko mo ako ay may-ari ng YouTube channel na ito, hindi na ninyo ako makukorek. Magpapakorek ako basta't may mababasa kayo na ganun talaga. At nasa tama kayo. Pero pagka mali, pag mali ang ipapagawa ninyo sa akin, halimbawa, pag titestingin ninyo ako dito ng suppressor, hindi ako susunod sa inyo. Ba't ako magtitesting ng suppressor dito? Bawal nga. May kulong nga dito yan. Pwede akong mag-lecture kung ano ang suppressor. Pero yung pag-testingin ninyo, pwede akong bumasa ng mga ibang mas magagaling pa. Pero kung pagagawin ninyo ako ng labag sa batas, hindi ninyo ako papagawa ng labag sa batas. So yun ang sa akin. Pwede kayong mag-comment, basta't sasang-ayunan ko kung tama yung mga comment niyo. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa iyo, Nueva Prepare, at naibahagi mo yung inyong kaalaman sa ating mga viewers at ako ay sumasaludo sa iyo. Ganyan ako, pag tama, sasaluduhan ko. Okay? Ganyan tayo. Tatanggap tayo ng mali at itatama natin yung mali. Okay? At ihiwalay natin ang puti sa dikulay. Iba yung dikulay, kamukha nito. Iba yung tactical training at iba yung practice shooting. Okay? Pero kung ginagawa man ninyo sa practice shooting yan, ay nasa sa inyo na yan. Ang aking lang advice ay safety. Concerned ako sa inyong mga safety. Yung tactical training, kaya sinabing training, may kasamang trainer. Maliwanag, kasama ang trainer dyan. Pagka wala ng kasamang trainer, ay hindi na training yan. Practice muna yan. Practice shooting muna yan. So, ayun ang pagkakaiba niyan. Kaya mag-comment kayo, magbigay kayo ng opinion ninyo. Yung mga ibang opinion dyan, sinasang-ayunan ko. Pero kung ang opinion ninyo ay makakasama sa nakakarami, ay ating bibigyan ng linaw. Ganun lamang yan. Inulit ko, hindi ako nakikipagmagaling sa inyo. Mas marami pa ang magagaling sa inyo na alam niyo nakikita ko yung mas magagaling
sa kanilang mga comment. Hindi ko napapangalanan, binabasa ko naman eh. O, si Chocolate Boy, yan, yung comment niya, ginawan ko rin ng videos. Mga tama, pag tama ang comment, bakit? I-promote natin yan, tama yan eh. Okay. Pero kung yung comment mo medyo simplang, maliligaw yung ating mga shooter, ay pwede pala yun. Wala palang kulong, hindi ka pala makukulong. Technical ano pala yun, technical violation lamang yun, multa ka lamang. Oh, so, ingat po tayo. Baka tayo ay asa-asa tayo, ba't mo ako ikukulong? Walang kulong yan. Tinuro yan, Pinoy Firearms Instructor, walang kulong yan. Technical violation lamang yan. Ay, yabang na yabang mo pa doon sa mga pulis, ano? Ba't mo ako ikukulong? Parang yung nakikipagtalo sa mga enforcer eh. Malimit sa traffic, ano? So, ganun yan. Huwag tayong pa bigla-bigla. Dahan-dahan po tayo. At kung talaga hindi tayo sigurado doon sa ating binabasa, pag hindi ako sigurado doon sa binabasa, tawag tayo sa abogado. Tama ba eri? Ano ba interpretasyon din ng tama? Okay, may bayaw tayong abogado, may pamangkin tayong 2 abogado. So, madali lang tumawag dyan. Kung talagang hindi natin naiintindihan yung batas. Mas nakakaintindi sila sa batas. Sasabihin nga nila, hindi ka naman abogado, paturo-turo ka ng batas. Bakit? Abogado lang ba nakakaintindi ng batas? Oh. Dapat baril ang tinuturuan mo, alam mo ang batas sa baril. Oh. Kung teacher ka, alam mo ang batas ng pagtuturo sa mga bata. Huwag yung ngayon ikaw na namamalo ng mga bata. Ma-child abuse ka niyan. O, di ba? O, kung ikaw ay hindi man lisensyadong yung nagpapaganda, hindi ka naman lisensyado na kagaya ni Vicky Bilo, ay wag kang magkakasakas kung magpapatangos ka ng ilong ng iba, tapos gagawin mong kamatis yung ilong ng kawawa naman nating kababayan na nagbayad pa sa iyo ng pera na gusto lang gumanda, nagmukhang unggoy tuloy. Maraming ganyan. So, dapat alam natin ang batas dyan sa mga ganyan kung papasukin natin. Pag pinasok natin ang baril, alam natin dapat ang batas sa baril. Kaya pag ako'y God Safety Seminar, sinasama ko ang batas. Magtanong kayo tungkol sa batas at sasagutin ko yan pag hindi na sabot na yung kaalaman. Pag hindi ko na alam, tawag tayo ng abogado. Ganun lang hanap tayo ng saklolo. Okay, ganyan lang talaga ang buhay. Dapat na habang buhay tayo ay magre-research. Huwag tayong hihinto sa isa lamang nating alam. Tandaan ninyo yan. Dapat yung maliit nating alam ay palalaguin natin. Huwag yung kung ano lamang yung nalaman natin ay yun na talaga. Magtanong pa tayo sa mas marunong sa atin. Ako, nagtatanong pa ako sa mas marunong sa akin. At pag may nag-comment dyan na mas marunong pa sa akin, sinasaluduhan ko. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Itong inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all. Thank you very much.